Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, aware naman po tayo kung sino-sino po itong mga big fish na sinasabi natin na namumuro na pong makulong. At yung isa nakakulong na nga po, no? So, ito nga po si Bong Revilla, si Jingo Estrada, at saka si Joel Villanueva. So, kasi nga po, nakafile na po yung kaso laban sa kanila. So, inihintay na lang po natin dito yung resolusyon. Oo. So, bukod dyan mga kababayan, no, meron din tayong mga big fish dito na nagtataka din po tayo kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin natin makuha, no, sa radar na sila po ay makukulong. No, tulad nga po nila Chis Escudero na nasa sangkatutakang ebidensya, katulad nga po ni Bongo, yan sa pa yan, di ba si Bongo at saka si Mark Villar, oo, na dating DPWH secretary. Oh. So ngayon, ang good news ngayon mga kababayan, no, diyan po sa big fish po na sinasabi natin na malaki na po yung chance ang makulong, nadagdagan na po ng isa. Oo. Well, big fish po siya kahit hindi po siya senador. Kasi po siya po DPWH secretary. So basahin natin tong report from ABS-CBN News. Sabi dito, okay, Prosecutor General Richard Fadolion. So sa DOJ ito now said subpoenas over the plunder cases versus Jingo Estrada and ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan, former Senator Bong Revilla, and fugitive lawmaker Saldico could be filed within the week or early next week. So, ibig sabihin nun mga kababayan, no, itong si Bonoan, may nakasampan na pong kaso. Kasi may subpoena na eh. Diba? May nakasampa na rin pong complaint, ibig sabihin nun. So, tingnan nyo to Oh. Subpoenas over plunder case versus Estrada, Revilla, Bonoan, and Saldico, no? To be filed within the week or early next week. Oo. Kasi ibig sabihin nito mga kababayan, no, kung base po sa investigasyon nga po ng DOJ, tsaka NBI ata nag-file nito ng kaso na to, no? May kailangan sagutin itong sila Bonoan. So ibig sabihin nun, may nakita sila na posibleng anomalya. So kailangan itong sagutin. So alam naman po natin pag ganyan na po yung kaso, mas lalo po lumalaki yung tsansa na sila nga po yung makulong. Kasi non-bailable case to, no? So itong kaso pala ni Bonoan is pala to? Siya daw po kumikback dun po sa proyektong ninakawan din daw po ni Jinggoy. So kasi siya, correspondent siya dun sa flood control So syempre, tinan ninyo ito matanda na si Bonoan tapos makukulong pa. Tinan nyo naman ng klase yan. So ngayon, ang problema ni Bonoan kasi ito, Bonoan denies receiving kickbacks from flood control projects. So may mga allegation po talaga kay Bonoan na siya rin mismo ay kumikickback. Ngayon, napalusot ngayon ni Bonoan dito, wala daw po siyang alam. Walang yan, kumikickback ka, may nakukuha pera, wala kang alam. So, dalawa lang yun. Nagkaisahan ka ng mga yusek mo, o tatanga-tanga ka. Di ba? O kayo mga ka-streetwise, si Bonoan, civil engineer yan. Sa tingin nyo ba, gano'n ba siya katanga? Na nagtatrabaho ngayon yung mga yusek niya. Nagnanakaw yung mga yusek niya, tapos, ang sinasabi, pangalan niya, hindi niya alam. Tingnan nyo to Ano sabi dito? Ito. The allegation from DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, so si Bernardo pala nagbanggit, di ba? Who detailed in an affidavit he read before the Senate Blue Ribbon Committee in November how his former boss, si Bonoan nga, divided their shares from this project. Kapal ng mukha, di ba? Bernardo claimed the value of project that he handled for Bonoan was at least 5 billion per annum. Putang laki. For the years 2023, 2024, 2025 with 15% average commitment. Puta. So ngayon, base po ito sa sinabi to ni Bernardo So ebidensya to kasi testimonial evidence ang tawag dyan. 5 billion per year ang nakikickback daw po ni Bonoan. Puta. Grabe, di ba? Tapos, bukod dito, of 15% average commitment, Sec Bonoan 75% usually
would give me 25%. Okay. So medyo magulo. So 15% nga po ni Bonoan, okay, yung sa 15% na yun, may nakukuha pang 25% si Bernardo. Oo, yun. For the commitment. So, mahati sila. With the rest of the commitment shared between him, Yusek Cabral, he said, then referring to late DPWH Maria Catalina Cabral. So, naghahati sila tatlo. Ibig sabihin. So, sa 15% average nga po na commitment nga nakukuha daw ni Bonoan, yung 25% doon napupunta kay Bernardo. And then, may natirang 75%, di ba? Hati daw po sila dito ni Cabral. Kaya pala, di ba? So kaya rin pala nagpapamatay si Cabral, di ba? Kita mo? Di umano kasama pala siya sa nakawan. Oh. So para mas malinaw mga streetwise, no, ito reaksyonan natin to, no? Ito. Okay. May video pala mamaya pero bago yung video to pala. Alam nyo kasi medyo mabigat po talaga yung mga statement na yan ni Yusek Bernardo. Kasi in the first place, tinan nyo siya po ay parte na po ng WPP. Yan sila si Bernardo sa Alcantara, si Opelencia, at si Sally Santos, di ba? Sila po ay parte na po ng WPP, Witness Protection Program. So talagang mabigat na po itong mga statement nga po talaga ni Yusek Bernardo. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, no, ito yung nung ginigisa si Bonoan, siya, super tanggi siya dito. Ito, panoorin nyo to. Sino to, Your Honor, I think this is something. Well, I think I issued a denial on this at one point in time when I learned about. I have not read the entire affidavit, but I issued a denial to it. I don't even recall actually talking about any projects at all. If there will be proposals from them, I just. But this is very clear na meron kayong allocated amount. No. At nagsasubmit sila ng project sa inyo at binibigyan kayo ng kickback. Wala ho 10%, 15%, and pag sinuma ho natin lahat yan, aabot yan to 2.2 billion pesos. This, I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. Mamaya, pagsasalita namin si Congressman Lee. Wala daw allocable amount, no? Pero tandaan natin, no? Pwede po talagang makakuha ng allocable amount si Bonoan gamit po si Yusek Cabral sa NEP. Pati yung budget ng presidente kasi pinakailaman nyo yan ang problema sa inyo Andrew Libiste. Opo. And I think he will negate what you just stated na wala kayong allocable. Kung hindi man allocable, baka non-allocable. Pero meron. Anyway, sige. Well, Mr. Chairman, whether allocable, non-allocable, nakakuha kayo ng kickback. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari to under your watch. You're the secretary of the DPWH. So 3 years, 2 years, 3 years, secretary kayo ng DPWH, may mga ghost projects, may 20-25% nangyayari sa ilalim po ng inyong opisina. Kaya ako personally, ako naniniwala po ako dito Paano isang secretary palalampasin nyo itong nangyayari sa atin? Kaya tayo nandito sa ganitong sitwasyon ngayon Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. So, ang sinasabi ngayon ni Ginny Bonoan, no? Parang lumalabas dito, ang trabaho ko lang sa bilang DPW Secretary, oversight. So, takatingin lang. Kayong mga Yusek, kayong mga district engineer, anong masasabi ninyo? Ano yung mga report ninyo? Ano dyan? Okay ba dyan? Ganun lang. Bumabase lang daw po siya doon sa mga tauhan niya. Oversight lang ano ba? Ganun lang. Bayan? Actually, mga babae, no, bilang secretary ng DPWH, no, hanggat kauli-hulihan tao na empleyado ng DPWH, hanggang sa janitor, hawak mo yan. May pakialam ka dyan, hindi yan oversight. Di ba? So, napaka-bullshit ng oversight na yan, no? Hindi ko makita. Sa Bulacan, sa Davao Oriental, may ghost project.
lahat ng kasama nyo, alam, in 2025, na kickback na nangyari. Kayo lang hindi nakakaalam eh. Your Honor, I was the one actually who reported to the President where the ghost projects are in 2025. Nung pumutok na ho to, nung nag-privilege speech na Senator Lacson dito Hindi sa po. Senado. But throughout the years na pumupunta ho kayo dito, wala naman kaming naririnig na may problema. Kasi in my opinion, kasali ho kayo dito. But anyways, Mr. Chairman, I'm just echoing my frustration as a Filipino, Mr. President. Nakaka-frustrate, no? Na nandito tayo ngayon, pinakikinggan natin to. Dapat ang pinakikinggan ho natin kung paano po umunlad yung bansa ho natin. Pero dahil po sa inyong masamang liderato, nandito tayo ngayon. Inaayos ho natin. Hinahanap po natin sino yung mga kriminal. Hindi pa ho natin mahanap dahil nasa Portugal na nagtatago. Bakit niyo ho pinabayaan? Yun ang aking sentimento. But wag na ho kayong sumagot. I don't expect you to admit that, but I'm just airing out my frustration, Mr. Chairman. Thank you. Maraming salamat po. I just want to take exception. Kasi sinabi nyo, ang trabaho nyo as DPWH Secretary, oversight. Ayan, I cannot accept that because hands-on kayo, secretary kayo. I cannot imagine Secretary Dizon exercising oversight function over his own department. So kindly correct that because that is not correct. Tama. Si Vince Dizon nga po, di ba? Nakita natin pumupunta sa mga location, pumupunta po sa mga projects mismo. Di ba? So okay, Bonoan. So tingnan mo yung itsura ni Bonoan, mga babayan. Matanda na si Bonoan, nakukulong pa. Tingnan ba yung mukha ni Bonoan dito? Ano yung mukha ni Bonoan dito? Ano, tingnan mo naman. Sa tanda ni Bonoan, mga kababayan, makukulong pa siya dito. At tandaan natin, no, kapag ito nga po si Bonoan ay nakasuhan ng isang beses, tuloy-tuloy na po yan. Lahat na po yan makikita na po sa kanya. Lahat na po ng mga proyektong kinikbakan niya, makikita na po sa kanya yan. Sure po yan. Oh. So ito yung sinasabi po natin na pag may ebidensya, maniwala po tayo. Diba? Kasi ako, medyo naniniwala pa ako dati na baka walang alam si Bonoan, baka napagkaisahan lang siya. Pero habang dumadaan nga po yung investigasyon, parang ang labo naman mangyari noon. Especially nung sinabi na nga po na siya mismo kung may kickback. So kung may kickback ka nang hindi mo alam. So tinatantado ka ng mga yusik mo, anong klaseng sekretary ka ng DPWH kung ganun. Diba? So ngayon, speaking of evidence mga kababayan, no? Ito nakakatawa dito eh. Kanina nabanggit ko kayo si Cheese, no? Si Cheese is kung mga streetwise, no? Ito. Alam naman po natin, no, na ang Senado po kasi merong unwritten law yan na bawal mo tirahin ang kapwa mo senador. So kaya ngayon nga po, no, naipit nga itong si JB Ejercito. Oh, JB Ejercito slap with ethics rap over the neglect of Escudero case. So nung nakaraan taon po kasi may nag-file po kasi ng ethics complaint kay Chis Escudero na regarding din dito sa flood control scandal. Pero nangyari mga kababayan po, no, hindi po ito ginawa ng paraan ni JV na siya rin mismo yung chairman ng ethics committee. At ako mga kababayan, nagtataka lang po talaga ako, no? Kasi kung talagang tingnan ninyo napansin nyo ba nung nakaraan, nung hindi pa nag-resign itong si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ang patungo nga po ng investigasyon ni Lacson papunta sa mga senador. Kasi po, yung ebidensya doon papunta. Well, syempre, dahil nga po sa na-compromise nga po yung liderato ni Tito Soto, naglaylong si Ping Lacson. So, nandiyan si Ping Lacson ngayon sa isang awkward situation na pinipilit niya na maging fair, pero in the first place, nakabantay po ngayon dito yung mga senador na sangkot sa flood control na katulad nga ni Cheese. O for example, di ba, alam naman po natin na si Cheese po, may insertion. 142 billion pesos. At ito po ay pinaghati-hati niya sa mga kaalyado niya. Ebidensya yun. Si Martin Romualdez walang ganun, ha? Oh, si Bonoan ngayon, mga kababayan, meron siyang ebidensya para makasuhan. Si Martin Romualdez wala. Parang labo kasi nun, no? Lagi nila tinuturo si Martin Romualdez na sangkot sa flood control scandal. Di ba ilang buwan na po natin sinasangkot si Martin, hanggang ngayon wala pa rin ebidensya. Di ba? Pero si Cheese baliktad. Di ba? Si Cheese talaga makapal ang mukha nito. Tingnan niyo doon po sa 142 billion na insertion ni Cheese, ang dami po nawalan ng pagkakataon po na magbago ang buhay. Kasi po, nabawasan po yung serbisyo ng gobyerno nun.
nabawasan yung medical care, nabawasan po yung mga ayuda, nabawasan po yung serbisyo ng gobyerno dahil po nilipat po ni Cheese yung pondo dyan po sa 142 billion na insertion niya. Saan katutak po yung ebidensya kay Cheese? Merong what you call this, may tumanggap ng pera. May pirma sa BICAM, kasali sa BICAM, kasali sa smaller BICAM. Oh, di ba? May insertion, may proyektong nawawala, may tumanggap ng pera yung kapatid niya. O, so sana mga kababayan, no? So sana nga sa mga sinabi ko nga ngayon, kung si Bong Revilla, Jingo Estrada, Joel Villanueva, at saka ngayon si Bonoan, posibleng makasuhan at makulong, kasi non-bailable case po yan. Sana next time, ang susunod na po natin makita dito si Cheese na po. Sobrang visit po ako sa mukha niyan. Putang inang yan, no? So yun mga kababayan, so kayo po, nung masabi nyo nga po dito, sa pagdagdag nga po ng sinasabi nga nating big fish na posibleng makulong. So, ano masabi nyo nga po dito kay Manuel Bonoan? So, kayo ba, naawa ba ako sa kanya dahil matandaan na siya? Pero, tandaan po natin yung mga ginawa niya nga, no? Di ba? At syempre, ano masabi nyo kay Cheese? Yun. So, yun, nasa part comment lang po sa baba. Binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, palike, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin ng content natin ngayon. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. Thank you. Salamat and babush.